Maaliwalas ang panahon. Payapa sa gitna ng bukirin. Dito sa Barangay Bulihan sa Rosario, Batangas. Ngunit sa loob ng isa sa mga bahay doon, may nagkukubli sa dilim. Mistulang natutunaw na kandila ang muka ni Milagros o mas kilala bilang si Agring. Alam niyang hindi ito pangkaraniwan, kaya mailap siya sa ibang tao. Dati nahihiya akong lumawas at halos ay nakatakot sa akin, saka ako'y hiyang-hiya. Hiyang-hiya ako. Hindi lang ito tungkol sa itsura, pati mga simpleng gawain tulad ng pagkain, komplikado para sa kanya. Pagkain ko pa nga at saka ako po ay nakain, mahirap. Dito po nagaan, pati po tubig. Kaya po ako pag nakain, baka-baka. Hirap ka ako. Sa kabila nito, masipag at maasahan pa rin sa gawaing bahay si Agring. Yun nga lang, hindi maiwasang abutin ng siyam-siyam. Kapag yalang ba nga po, mahirap. Di ako po ay tutong kayad. Yung lulusot po. Ganito po. Lulusot dito. Di ako po laging tatayo at kakalungin po. Gayon na uli, lulusot uli dito sa akin ito. Kaya po ako'y matagal maglaba. Ako'y basang-basa at dahil ka nalapat ito sa sahig na labahan. Pangatlo si Agring sa siyam na magkakapatid. Ang kakaiba niyang kalbaryo, nagsimula nung siya ay 2 taong gulang pa lang. Nagugustuhan na po na may bukol po dito. Ngayon po, yun na ang utay-utay na yun, lumalaki. Hanggang sa ngayon. Kaya po ako, hirap na hirap kumilos. Napakabigat po. Sa gabi nga po ako hindi makatulog. At 2 na ang unang ko hindi ko po maintindihan kung saan ipipihit yung aking bato at masakit pong nangimay, ngalay. Ngayon, 68 years old na si Agring. Pero, ni minsan, hindi pa siya nakapagpatingin sa doktor. Saan nga po makapagpatingin sa nga po pera. Pero kung sa ngayon po, kung halimbawa tatanggalin, ayaw ko na po, ako matanda na. Sabi ko, hindi na ako magtatagay sa mundo. Natiis ko po ganito katagal. Pagtiisan ko pa hanggang sa ako mawala sa mundo. Bukod kay Agring, may isa pa siyang kapatid na may kakaiba ring kondisyon. Si Perry, 49 years old, bunso sa 9 na magkakapatid. Ang buo niyang katawan, balot ng maliliit na bukol. Dati nung high school, wala po akong bukol-bukol. Dahil aming nanay, bukol-bukol din. Kami 4 po magkakapatid. Habang tumatanda, parang na labas po ang pansin ko po. Ganito. Nung high school po ako, wala po akong ganito. Hindi naman masakit ang nagsulputang bukol. Kaya hindi na ito pina-check up ni Perry. Ang ramdam ko lang yung parang dumadami. Sinasabi po ng iba yung lahi-lahi, dahil si nanay may ganun. Ang iba, yung kapatid po ng nanay, gayon din. Side-side po daw yun. Sa hirap po ng buhay, dati pagka nakakapira nga malimit po si nanay, nakakasakit din noon po. Talagang labas-masok din po yan sa ospital noon. Tulad ni Perry, tinubuan din ng mga bukol sa buong katawan ang 56 years old nilang kapatid na si Roding. Subalit, mas malala ang kanyang kondisyon. Talaga pong masakit, hindi po ako makakilos. Alos yung pagligo ko, hagyan na po ako makaligo, masakit po siya. Alos pinapaliguan na ako ng aking mga kapatid. Nagsimula naman ang kalbaryo ni Roding sa isang bukol na tumubo sa kanyang palad. Setyembre ng nakaraang taon. Ang bukol na ito, kahawig ng tumubo sa kanyang muka at iba pang bahagi ng katawan. Bukol po ito sa palad na hanggang lumaki. Yung sugat po, ito po ay halos natabunan ng palad. Malaki-malaki na po siya ng bukol, sugat na po. Sa ngayon,
pangangamuhan sa pag-aalaga ng baka ang kabuhayan ni Ruding at Perry. Sa pagkain pa lang, kulang na kulang ng kita. Paano pa nila maiisip ang pagpapagamot? Pag na ano ang gastos, hamba ibibenta na pinagpipage, yun sa ibibilis nila ng page, sasambutin lahat yung mga gastos. Saka pa maghahati kami sa tubo. Nung nakaraang araw po ako yung napaglugi sa baka. Dahil ba pong baka akong naibinta, wala pa akong nakabagi. Lugi pong naibinta ng lugi. Sabi ko, sana naman, tama na ang sakit. Ito na lang ang nasabi ni Josephine patungkol sa kanyang mga kapatid na sina Agring, Ruding at Perry na pawang dinapuan ng kakaibang mga karamdaman. Wala silang sariling mga pamilya. Kaya mga kapatid na rin nila ang nag-aasikaso sa kanila. Walang mga asawa. Talagang walang mag-asikaso. Saka tulong-tulong kami magkakapatid noon. 6 kami tulong-tulong sa kita. Yan. Eh nung mawala na at nung tumatanda na, wala na magawa. Wala namang mga inipunan. Akop lang sa pang-araw-araw. Dati po nakakaraos naman po kami, ngayon lang talagang nagsunod-sunod po kami. Kagastusan po sa aming kapatid na yun. Talagang. Nung padalwa pong opera po yun amin naging utang po sa baka po namin kinuha, magkapatid. Ngayon po talagang hindi po namin. Kaya po kami nakapag-post po ng gayaan. Nakapangingi po ng tulong sa publiko. Ayaw ni na Agring, Ruding at Perry na maramdamang nagiging pabigat sila sa iba. Ang atin nilang si Josephine, puring-puri sa sipag ni Agring sa mga gawaing bahay. Ang trabaho niya, hindi ko kaya. May matanda, naglalaba, nagluluto, naglilinis, naggagamas pa dito sa paligid. Yan ang trabaho niyan. Sa pula, sinabi po namin, hindi namin kaya. Kahit ganyan niya ang pisngin niyan, naku, may tataluning malakas yan sa trabaho. Dahil wala yan tigil, kahit gabi na. Gawa pa ng gawa, sabi namin, ikaw na may mamahinga at sobra ng tanda mo. Mas concerned pa nga sila sa kanilang ina na palaban pa rin sa buhay sa edad na 90. Ay kami po puyat po sa gabi dahil sa gabi po, si nanay pinakakain po hingi ng hingi, pinakagagatas po namin ng 12:00 ng gabi o 1:00. Ali kami po ni Perse ang nag-aano sa aming nanay. Ang mahirap po ang pagkilos na ay sa kahimla po rin nag-aano sa nanay, naglilinis. Ito po ay inilulusok ko sa plastic. Subalit, dumating sa punto na si Ruding kinailangan ng operahan. Halos 1 taon na po bago na operahan. Bukod po ito sa palad na hanggang lumaki, ang sugat po, ito po ay halos natabunan ng palad. Sabi po ng doktor, hindi na po pwedeng tahiin, kailangan po putulin. Ang mga bukol ni Ruding, cancerous na raw pala, ayon sa doktor na nag-opera sa kanya. Lagi po sabi sa akin, kikimuhin. Para daw po wag kumalat yung virus. Sa sitwasyon naman ni Agring, kitang-kita na tanging operasyon lang ang mga kaayos sa napakahaba ng nakalawit sa kanyang muka. Ngunit, nang aming tanungin kung nais niya bang magpa-surgery, Ay, naku, ayaw ko po. Ayaw ko po talaga. At ako po talaga matanda na. Iniisip ko nga ako matanda na. Hanggang sa ako, halimbawa, hanggang sa humabang hanggang dito. Ang napagtiisan ang gano'ng katagal eh. kung may mahihiling man daw sila sa inyong lingkod, eto po yun. Ang mahihiling ko po ay yung pangmatagalan pong pagkikitaan namin dahil talagang ay lang po ang kaya ko pong alagaan baka dito. Siyempre, dito sa kapatid mo, hindi kami makukontento sa kung ano-ano lang ang inyong gusto. Pakay namin sa bawat kwento, tunay na aksyon at solusyon. Kaya para mabigyang linaw ang totoong kondisyon ng magkakapatid,
Kami na mismo ang nagdala kay Agring at Perry sa isang espesyalista. So ang neurofibromatosis po ay isang sakit, no, na tinatawag na genetic disease, no, may kinalaman po sa gene. So po ito pong gene ay namamana. Lahat ng tao po ay may tinatawag na tumor suppressor gene. So kung ang mother niya ay meron po siyang 50-50%. 50% na magkaroon tubuan ng mga bukol na ito, no? O 50% naman na hindi. Yung pong nakikita natin na neurofibroma, yung plain, no, yung regular, medyo mababaw siya. So, ang kanyang kapansin siya kasi palabas siya, pero maliliit. Meron namang yung plexiform. Ang mga plexiform, nanggagaling po siya sa mga ugat ng pakiramdam, nerve. Mas malalim po yun. Kaya po, lumalaki siya palabas, pwede rin po siyang lumalim kasi malalim yung mga nerves na yun. At yun yung masamang klase kasi po, meron pong tsansa na maging cancer po yun. So yung kay Nanay Agring po, ito po yung tinatawag namin na plexiform. Nagkaroon yung isa niyang kapatid. Tumubo yung bukol sa palad, lumaki, nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling. Yung isang palahandaan ng cancer, ang sugat na hindi gumagaling. At ang kahuli-hulihan po ay na biopsy po yon at naputulan po siya ng kamay. So, yun po ang malubha na pwedeng mangyari sa isang merong plexiform. Sinagot na namin dito sa kapatid mo ang kinakailangang MRI ni Agring upang masiguro na hindi rin cancerous ang kanyang bukol na tulad ng kay Ruding. Matapos ang konsultasyon, dumiretso ang aming team sa livestock market sa Batangas. Ang aming misyon, tuparin ang kahilingan ng magkakapatid na magkaroon ng sariling alagang baka. Kitang-kitang galak ni Perry habang isa-isang nilalapitan at ininspeksyon ng mga baka. Sunod na niyang pinili ang 3 pinakamalulusog. Sa araw din yon, diniliver na ang mga baka sa kanilang tahanan na amin na rin sinabayan ng 1 buwang groceries at tulong pinansyal. Ako po ay napasalamat sa kanila. Malaking tulong po nila sa amin. Nasisiyahan po ako sa kanila. Maraming salamat po. Malaking pong tulong sa akin yung check out. Maraming salamat po sa kanila. Papasalamat po ako kay God, kay Senador Rafael Tulfo, at saka sa kanyang mga staff na kami po ay binigyan ng tulong na ito. Hindi ko po na-expect na maibigay pala po yung aking kahilingan na magkaroon ng sariling hayop para may pagkita po kami. Maraming salamat po sa tulong po ninyo. Hindi ko po inaasahan na itutulungan po kami. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ninyo, nagbigay po si Senator, hindi lang isa, hindi lang 2, pero 3 baka para sa kabuhayan niyo. Unang-una po, salamat po kay Lord, kay Sir Tulfo. Sobrang hindi po namin akalain na maibigay po ninyo yung kahilingan. Sobrang laking tulong po sa amin, lalo na po sa pag-check up sa aming kapatid na may kapansanan.